Heto na guys! May petsa na ang pagbubukas ng new caregiver program sa Canada. Ang sabi, the new home care worker immigration pilots will open on March 31, 2025. Pag-uusapan natin ang mga detalyes nito, kaya stay tuned! Hello and welcome back! Si Ate Menchi po uli ito at again today, another important and bagong-bagong paksa guys ito. Kaya manatili kayong nanonood and please subscribe to my channel kung gusto nyo ang ganitong mga topic about Canada. Pwede rin kayo mag-follow sa aking Facebook page na Menchis Philcan Life and you can join and be a member of this channel. Salamat po sa patuloy na support ng ating dumadaming mga channel members. Thank you sa ating mga channel members, si Maria, Nani, Josefina, Ferruelo, Jen C, Jennifer Palanas, Striving Mom Advisor, kay Nery Castro, Ninette Lapira, Jesselyn Ochoa, Erwan Villanueva, Johnson Pangilinan, kay Corazon Binene, G-View, Joy Gabriel Channel X, Marjorie Ramos, Marjorie Jumento, Marciano and Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na support sa ating channel. And now, let's go to our topic. Ayan. Usap-usapan na po, makikita nyo sa website ng Immigration Canada, IRCC, canada.ca, makikita nyo po doon ang announcement na kalalabas lang. Maiksing announcement lang ito guys, na isinama lang nila doon sa mga luma na nilang information about caregiver, kasama doon sa mga old caregiver pathways, isiningit lang po nila doon yung kanilang announcement na nagsasabi na home care worker immigration pilots coming March 31, 2025. The new home care worker immigration pilots will open on March 31, 2025. We will provide more details shortly. Pero guys, tingnan nyo ang title, Home Care Worker Immigration Pilots. Ang hinahanap natin ay yung dating title na Enhanced Caregiver PR on Arrival Pilot, di po ba? So, ito na nga ba yung PR on Arrival program para sa caregiver? Hindi natin masabi guys. The best thing ay abangan natin ang kanilang detalles na ipalalabas. So, ano yung petsang March 31? This will be the day that you will apply. I-open. Yun, guys. I-open po ito. Gaano katagal na open? Depende kung gaano kabilis mapupuno ang target. So, importante na makita natin as soon as possible ang detalles. Ang sabi naman niya dyan we will provide you with the details shortly. So that details could come anytime. Hintayin nating lumabas yung mga detalyes nito. Okay. Ano po ba yung ating ine-expect na detalyes? Ano yung hinihintay natin na mga impormasyon? Sa mga hindi pa po nakasubaybay dito, ang tanong ninyo ay, ano nga ba Ate Menchi yung requirements? Pwede pa ba kaming humabol? Later po ay iisa-isahin ko na naman sa inyo yung 4 na basic na mga requirements. At yung iba sa inyo, alam ko ay kompleto na, naghihintay na lamang na i-apply. Okay? But, meron pa rin kayong ilang bagay na dapat pong pag-isipan. Halimbawa na lamang, paano ate yung pag-apply? Ayan. Pag-apply will be online, guys. Online. So, abangan natin yung kanilang announcement kung anong link ang gagamitin, anong mga forms ang dapat fill upan, anong portal ang gagamitin, mag-open ba kayo ng GC key, or kung ano pa mga detalles, yan ang ating hinihintay doon sa detalles. Okay guys? But this application will be online. Meron pa bang ibang requirements ate bukod doon sa 4 na binanggit ninyo? Posibleng meron pa guys. At meron pong detalles doon na mas finer na mga detalye na kailangan nating mabasa, kaya importante ang detalles na kanilang ipapalabas. Siyempre, magbabayad kayo guys. Siyempre, may fees ang pag-apply sa Canada. Siyempre naman. So, ano po ba yung PR fees? Sangayon sa website ng IRCC, ang processing fee will be 635 Canadian dollars. I-times nyo po sa 40 or 41 pesos per dollar.
Bukod sa processing fee, meron pang right of landing fee or rights of permanent residency. $575. So, pag samahin mo yon, 1,210 para sa iyo na aplikante. Okay? Magkano sa pesos yon? More or less 50,000 pesos po, more or less. Okay? Para sa iyo pa lang. Kasama mo ang iyong spouse, magkano ang babayaran niya? Processing fee din na the same, 635, and rights of permanent residency na 575. The same, another $1,210 times 40 or 41 pesos, another 50,000 pesos. Sa mga anak, dependents po, bawat isang bata ay $175 lang naman. To be sure, tingnan nyo rin po sa website ng IRCC tungkol sa fees for caregiver pilot program, okay? I-check nyo rin guys. I-verify pa rin po ninyo ang mga sinasabi na. Ate, ilan po ba ang mag-a-apply? Kami ba ay may chance ang maka-apply? Ang target po ay hindi karamihan. Last year, yung nakalipas po, every year na nakalipas, 5,500 lang ang pinapapasok annually ng Canada from all over the world. Kung patataasin pa nila at pararamihin, that would be better. But last time, 5,500 lamang. Ibig sabihin, makikipag-agawan ka sa slots na yan. Okay? Paunahan. Meron pang ilang mga tanong katulad po ng, Ate, PR on arrival nga po ba ito? Well, sangayon po sa kanilang ipinalabas na impormasyon noong June 3 of 2024, ang programang ito ay PR on arrival. Pagdating nyo sa Canada, ay kayo ay permanent resident na. Hindi nyo na kailangan ng gaining experience, yung inyong mga papeles at mga requirement from outside Canada ay sapat na para magkaroon ka ng PR. Yun po yung kanilang sinabi. Ngayon, depende pa rin sa lalabas nilang detalyes. Okay? So, para sa mga nagtatanong pa rin kung ano yung mga requirements sa pag-apply sa bagong programang ito, ang pangalan pala guys ay Home Care Worker Immigration Pilots, HCWIP. Yan pala magiging official name niya. At ano yung 4 na basic requirements para po dun sa mga ngayon pa lamang mag-uumpisa dahil this is a PR program na pilot. Ibig sabihin po nito, next year, i-open nila uli. Maaaring 5 taon nilang i-continue ito. Kaya yung mga hindi makaka-apply sa unang taon, sa March 31, 2025, maaaring next year or maaaring sa kasunod pang mga taon kayo makapag-apply. So, what are the 4 basic requirements? Number 1, English test. English test po, kukuha kayo sa IELTS o di kaya ay sa CELPIP or sa test of Pearson. At least ay CLB, Canadian Language Benchmark 4 na lamang or higher. Basta naka-4 ka na, pasado ka na. Okay? Number 2 requirement, kailangan po ay meron kayong pinag-aralan na ka-level ng high school sa Canada. Canadian High School Diploma. Ano po ba yung Canadian High School Diploma? Grade 12 po. So, kung kayo ay nagtapos ng K-12 sa Pilipinas, that's it. Pasado na. So, kung hindi ka naman tapos ng K-12, kailangan meron kang ipinag-aralan sa kolehiyo na 2 taon. Ipapa-assess po ninyo ang inyong educational credentials na yan sa WES, sa IQAS, at sa iba pang mga institusyon na nag-a-assess ng credentials. At kailangang hawak mo na ang resulta na yan kapag ikay mag-a-apply. Number 3, ang sabi po ay recent and relevant experience. Ano yon? Well, caregiving experience. Siguro kaya sinabing recent ay huwag po yung lumang-luma ng experience. Ang tanong nga ninyo ay ilang taon po, hanggang ilang taon yung pwede. I mean, pwede pa po ba yung 2020 or mas malayo pa dyan? Malalaman natin guys sa detalye. Kasi recent daw. Ang sabi po ay recent. Maybe in the last 3 years or depende po dun sa fine prints na ilalabas nila. At saka relevant. Relevant means yung kaugnay talaga na experience. So it could be experience in caregiving for a child. It could be an experience in caregiving for an elderly or person with disability. Basta po at tungkol sa home care.
At ang ika-4 ay maaaring siyang pinakamahirap. Ito po yung you should find a job offer or trabaho sa Canada. You should have a job offer from a Canadian employer or from kahit PR employer basta galing sa Canada na job offer. Hindi po kailangan ng LMIA. Walang LMIA. Job offer lang. Pwede po na ang employer ay kamag-anak, kakilala, kaibigan, or ni-refer kayo sa Canadians na hindi nyo kakilala. Basta't meron kayong job offer. English test, level 4, high school Canadian education, work experience, and job offer. Yun po yung 4 na sinasabi na kailangan meron ka para maka-apply ka for this program. Ayun. So, ang more details will come shortly sang-ayon po sa IRCC. Thank you for watching. Si Ate Menchi po ito. At kung nagustuhan nyo ang ating topic, please subscribe to my channel, Menchi's Philcan Life. Pwede rin kayong manood. Ganito rin po ang mga paksa ko sa ating Facebook page na Menchi's Philcan Life. And you can also join and be a member of this channel. Salamat sa ating mga channel members. Thank you sa ating mga channel members. Si Maria, Nani, Josefina, Ferruelo, Jen C, Jennifer Palanas, Striving, Mom Advisor, kay Nery Castro, Ninette Lapira, Jesselyn Ochoa, Erwan Villanueva, Johnson Pangilinan, kay Corazon Binene, G-View, Joy Gabriel Channel X, Marjorie Ramos, Marjorie Jumento, Marciano, and Nimpa. Salamat po sa inyong patuloy na support sa ating channel. Yun na muna guys. Sa Ate Menchi po ito. Salamat. Hanggang sa susunod. Bye. Thank you for watching.